Hello guys! Plano nyo rin bang mag-food cart business? Panoorin nyo ito para magkaroon kayo ng idea. Bago kayo magpagawa ng cart, pag-aralan nyo muna kung anong gusto nyong design at kung ano ang mga ilalagay ninyo. At kung mayroon na kayong idea, hindi pa rin sapat yun para magpagawa na agad kayo ng cart. Kung alam nyo na kung ano ang ititinda nyo, ang sunod nyong gagawin ay kukumpletohin nyo lahat ng gamit. At kung nakumpleto nyo na lahat ng gamit ninyo, saka kayo pupunta sa paggawa ng cart. Nakikita nyo guys, lahat ng lagayan ko, sukat na sukat sa mga lagayan ng sauce, steamer at kaldero, palamigan. Dahil yan ang inuna ko. Lahat ng gamit kinumpleto ko at saka ako nagpagawa ng cart. Sinabi ko sa paggawaan na dapat sukat lahat. Dahil malaking bagay pag sukat lahat ng lagayan mo. Kahit umandar ang motor mo, walang matatapon at malalaglag. Saka guys, dapat na pag-aralan nyo yung tamang design ng cart nyo. Yung lahat ng paninda nyo dapat maabot ng inyong tagatinda. Kaya tinuturo ko ito sa inyo dahil may mga cart ako nakikita na nahirapan ng tagatinda. Halimbawa, palamig. Kailangan pang umikot ng tagatinda dahil hindi maabot pag may order. Hassle yun, lalo na pag maraming tao. At kung ang paninda nyo naman ay mga lulutuin, kailangan nyo rin ang lagayan ng tangke kagaya nyan guys. Dahil kung walang lagayan ng tangke ang cart mo, mahihirapan ka dahil ang mangyayari sa'yo, pag magtitinda ka na, ikakabit mo. Pag uuwi, baklas. Kaya baklas kabit ang mangyayari. Mahalaga din ang lagayan ng gamit sa taas ng cart dahil dito nilalagay ang mga gamit na madalas gamitin habang nagtitinda. Mas madaling abutin ang mga baso, straw, takip, tissue, styro o iba pang kailangan. Kaya hindi na kailangan yumuko o maghanap sa ibaba. Mas bibilis ang pag-serve sa customer, mas magiging maayos ang trabaho at mas convenient para sa nagtitinda. Sa negosyo, bawat segundo ay mahalaga kaya malaking tulong ang tamang pwesto ng mga gamit. At kung nagtitinda din kayo ng palamig guys, mas magandang gamitin ang acrylic na palamigan kagaya nito guys. Dahil transparent ito kaya kitang-kita ng customer ang laman. Mas nakakaengganyo at mas malinis tingnan. Bukod pa diyan, mas matibay siya, mas madaling linisin at mas matagal matunaw ang yelo. At kung may palamig ka, kailangan marami kang baong yelo. Kaya kailangan nalagayan ng styro. Ganyan guys, ang lagayan ko ng styro, pinasukat ko din yan. Kaya sabi ko sa inyo guys, mas mahalaga na bilhin muna ang gamit bago kayo magpagawa ng cart para masukat lahat. Isa pang pinaka-importanting bagay guys, kung ang cart nyo ay panggabi, kailangan maglagay tayo dito na maraming ilaw, yung 12 volts lang para pwede sa battery. Kapag maliwanag ang cart, mas madaling makita ng mga customer ang inyong paninda at mas naiengganyo silang bumili. Bukod sa dagdag visibility, mas madali ring mag-serve ng order dahil kitang-kita ang mga gamit at sangkap. Sa negosyo, malaking bagay ang magandang ilaw dahil nagbibigay ito ng malinis at maayos na impresyon sa mga customer. At ito naman guys, ang gamit ko na battery. Medyo malaki ang gamit ko na battery para kahit magdamag na open ang ilaw, hindi agad nalolobat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na abot lahat ng tindero ang lahat ng kailangan niya. Kung makikita nyo, simula sa pagkuha ng styro, pagkuha ng kanin, at pagkuha ng siomay at mga sauce ay abot na abot ng tindero. Kahit sa pagkuha ng kutsara, tinidor, at plastic na lagayan ng take out ay abot na abot. Hindi na kailangan maglakad o paulit-ulit na yumuko, kaya mas mabilis ang pag-serve at mas komportable ang pagtitinda. Kapag maayos ang layout ng cart, mas napapabilis ang trabaho at mas marami kang customer na maaasikaso. Ang magandang cart ay hindi lang maganda sa paningin. Disenyo rin ito para gawing mas mabilis, mas madali at mas komportable ang pagtitinda. Shout out kay Ma'am Rowena Arique. Shout out kay Ma'am Ana Palma from 13 Martires, Cavite. Salamat po sa inyong lahat guys. Sana may natutunan uli kayo at sana huwag kayong magsawa na manood sa aking mga tutorial video. Bye-bye!